President, honorable members of this esteemed chamber, I rise today on a matter of personal and collective privilege. We find ourselves on the verge of a constitutional crisis, brought about by the audacious attempt to force a charter change through a people's initiative. While the idea of empowering the people to participate in shaping the fundamental law of the land is noble, the manner in which this initiative is being pursued reeks of a blatant disregard for the delicate fabric of our democratic system. Sa umpisa pa lang, diskumpiyado na. Ang dapat sana'y pangangalap ng pirma para ipetisyon ang pag-amyenda ng kasulukuyan sa ligang batas ay nabahira ng pagdududa dahil sa napabalitang pamimigay ng pera sa kada pirma ng mga botante. While the call for change is a hallmark of a vibrant democracy, we must not lose sight of our responsibility to ensure that the public is well aware of the reasons behind such a monumental undertaking and the profound impact it will have on their lives. Before we embark on the journey of constitutional change, we must ask ourselves, have we adequately informed the public about the reasons behind this call for charter change? Do our constituents truly understand the implications of altering the very fabric of our constitutional framework? Sagrado ang ating konstitusyon. Hindi lang ito legal na dokumento, ito ang pinakamataas na batas ng ating bansa. Naglalaman ito ng mga karapatan at tungkulin nating lahat at nagtatakda ng mga limitasyon sa kapangyarihan ng mga opisyal ng pamahalaan. It is a social contract, a pact between the governed and the government that outlines the principles and values that shape our nation. Any attempt to amend this sacred document entails the informed and unequivocal consent of our people. Sa naiulat kamakailan na survey na isinagawa ng Okta Research noong nakarang December, 73% ng mga respondents ang nagsabi na mas nais nilang resolbahin muna ang tumataas na presyo ng mga pangunahing bilhin at serbisyo kesa pagtuunan ang tiyatsa. Based on the results of tugon ng masa survey of Okta Research, controlling inflation was an urgent concern, and this was followed by access to affordable food, and the third most pressing matter was creating more jobs. Only 1% o 1% lang ng mga respondents considered tiyatsa as a priority. And to forge ahead with a signature campaign without ensuring that our people are well aware of the reasons, implications, and potential consequences is to jeopardize the very essence of our democratic principles. The people have the right to know, to understand, and to deliberate on matters of such magnitude. Mr. President, the move to overwhelm the Senate's 24 votes within the House of Representatives over 300 votes is nothing short of an affront to the principles of bicameralism and the checks and balances that underpin our democratic framework. The idea that a simple joint vote could render our bicameral system meaningless is not only an insult to this august institution, but a betrayal of the trust the people have placed in us. And the question that begs the answer is the timing of this audacious move. Pushing for tiyatsa at this time, when midterm elections are just around the corner, is not only untimely, but also a blatant disregard of the people's mandate. Why does there seem to be a rush to tinker with our Constitution? May hinahabol ba tayong deadline? Are we to believe that such a monumental decision can be made without due consideration and thorough public discourse? The citizens of this nation deserve a transparent and accountable process, not a rushed attempt
to push through changes that could have far-reaching consequences. Any attempt to undermine the independence and integrity of this Senate should be met with resolute opposition. We are the defenders of the people's will, and we cannot allow maneuvers that undermine the very foundations of our democratic system. At habang paulit-ulit natin pinaglalaban ang ating soberanya sa nasasakupan nating karagatan laban sa nananakop, may mga nagnanais na manluluwagan ang mga probisyon ng ating konstitusyon para payagan ng mga dayuhan na makapag-ari ng lupa dito sa ating bansa. Some would say that such a move could water down or weaken the protection of the rights of indigenous peoples to their ancestral lands, which is enshrined under Article 12 on national economy and patrimony. Relaxing this provision would open up our resources to foreign corporations at the expense of protecting the rights of marginalized Filipinos. Let me state for the record, Mr. President, that I am not opposed to revisiting the provisions of our charter, especially if the proponents are only bent on amending economic provisions that are considered obsolete. But to ram Chacha down our throat is something I will stand against. As stated by the first woman Associate Justice of the Supreme Court, Cecilia Munoz Palma, in her closing remarks during the final session of the Constitutional Commission on October 15, 1986, and I quote, "We must be ready to defend and uphold this fundamental law with our lives if necessary, so that never again will it be trampled upon and desecrated by men of evil designs. Let us stand united in our commitment to uphold the principles of bicameralism, checks and balances, and the democratic ideals that have guided our nation through its history. The people are watching, and we owe it to them to defend the sanctity of our democratic institutions." Thank you very much, Mr. President. Maraming salamat, Ginoong Jinggoy Estrada. Mr. President, the distinguished lady from Taguig Pateros, our chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee, would like to, is actually seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. The lady senator from Taguig and Pateros, Senator Pia Cayetano, is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of our colleague from San Juan, may I pose some questions, clarifications, para lalong maintindihan ng mga kababayan natin ang issue na ito, Mr. President. Gladly, Mr. President, how can I refuse a very beautiful senator who's happened to be my kumare? Mr. President, I take note that on the floor, our Senator Bato de la Rosa, who also delivered a privileged speech yesterday. No, we were watching from the lounge, and if I'm not mistaken, it was Majority Floor Leader who interpolated. I'm not sure if the Minority Floor Leader interpolated also. Yes, okay. So with the permission again of the sponsor, I encourage the gentleman to feel free to share your ideas, join in the discussion, kasi po similar naman po ang topics na ito, no? And I think pare-pareho lang naman tayong pakay na maintindihan ng taong bayan kung ano itong issue na ito. Thank you, Mr. President. So una sa lahat, Mr. President, yung tinatawag na PI, People's Initiative, in principle, may karapatan naman ng tao, no, na gumawa ng initiative. Wala naman siguro sa atin may issue doon, ano? Tama po yan, pero ang naging problema po, Ginoong Pangulo, yung mga pinipirmahan ng ating taong bayan, hindi po nila naintindihan. Yun, papunta ho ako doon. So, liwanag natin na ang ating saligang batas nagbibigay ng karapatan sa mga kababayan natin na kung may issue silang gustong parating, may proseso yon, yes, na pwede lang paratingin, no, ang kanilang
panawagan. Pero una sa lahat, dapat ang panawagan nila, kung pipirma ka doon, naintindihan mo yon, di ba? So kung magbibigay ako sa iyo ngayon ng paper, Mr. President, sa iyo, sa ating kasamahan, Senator Jinggoy, nasa dialect o na hindi mo naintindihan, paano mo sasabihin na talagang agree ka doon, di ba? Isa yon. Alam niyo, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakakita ng sample nung pinapapirma nila sa ating mga kababayan. Kung nasa Tagalog yan, dapat pa rin ay i-explica nila kung ano yung pinipirmahan nila. Baka hindi rin nila maintindihan. Baka masyado naman malalim ang pananagalog dun sa nakalagay sa form. Hindi rin nila maintindihan. Hindi, tsaka kahit tayo ho dito, kaya nga ho tayo nag-interpellation at isa ho kayo sa pinakamatyagang sumasagot pagka may dinidefend kayong batas, di ba, Bill? May dinidefend kayo, tapos magtatanong ako, halimbawa ako po, Mr. President, may tanong ako dito sa ating sponsor, kasi nga, kahit abogado ko, kailangan ko pa rin tanungin to be sure na naiintindihan ko. Opo. So, para sabihin ng ibang tao na meron na silang thousands of signatures, medyo nagdududa lang tayo kung talagang naipaliwanag sa mga kababayan natin kung ano yung pinipirmahan nila na yon. Correct. Di ba? Opo. Sa pagkakaintindi niyo po ba, Mr. President, ano nga ba yung pinapapirmahan nila doon? Ang sinasabi nila ay hindi ko pa rin nababasa yung kanilang pinapipirma, pero sinasabi nila ang nakasaad dito, teka. Ito yung mga bagong nakalagay pa sa wikang English. English pa. English to, no? That we fully understand the proposition, its rationale, its advantages. O yun pa as lang well as its- preposition, alam ho ba lahat ng taong ibig sabihin nun? Yung Kaya salitang rational, alam ho ba natin lahat yon? Kasi kahit ako magtatanong ako na, ano yun, di ba? Kasi malalim ho ang English. Pero tuloy niyo po, kasi I really want to hear it Kung pwede niyo ituloy. Ang nakasaad po rito, Ginoong Pangulo, if I may read, amendments or revision. We fully understand the proposition, its rationale, its advantages, as well as its consequences and effects, as we have read the full context and contents thereof, which were explained to us in our dialect, in a language known to us. We know that our signatures constitute our approval of the proposed constitutional amendment and consent to the filing of the instant petition. Further, we hereby authorize Attorney Anthony A. Abad et al. To cause the filing of the petition and perform any and all acts necessary in furtherance thereof. Now, nakalagay province blank, city blank, legislative district, barangay blank. Ito. May blanco. Ginoong Pangulo, bilang isang ordinaryong mamamayan na hindi po nakapagtapos ng pag-aaral, malamang hindi po nila maintindihan ito. At sinasabi nila ay binibrief daw sila sa lengguwahe na alam nila. Katulad ng siguro Tagalog, kung Bisaya sila, sa lengguwaheng Bisaya, ganun ang siguro ang nangyayari dito sa pagpapapirma rito sa ating mga kababayan. Kasi tayo, Mr. President, mismo ang mga bills natin, kahit sabi mong 3 pages lang, maiksi lang yun, di ba? 3 pages. Yeah. Inaabot din tayo ng 3 buwan na debate kasi bawat salita na nandun, merong possible na, yun nga, merong outcome yun. Whether positive, negative. So yung binasa mo kanina na naiintindihan lahat ng advantages and disadvantages, kahit ako, sa totoo lang abogado ko, buwan-buwan ang kailangan kong oras para maintindihan ko ang advantage and disadvantage ng isang amendment sa Constitution. Bibigyan kita ng halimbawa. Pili tayo ng isang medyo controversial, yung pag-aari ng dayuhan sa lupa. Lupain. Okay, example. So, ang simpleng mga posisyon dyan ay ayaw dahil ang lupa para sa Pilipino. Okay? Tapos yung kabila naman posisyon, gusto kasi pagka pwedeng bumili daw ang dayuhan, dadami ang negosyo, papasok ang investment. Dadami ng trabaho. Diba? Pero ang daming in-between natin pag-uusapan niya, o sige, gano'ng karaming trabaho? O sige, ilan naman ang mawawalan ng lupa? Saan sila titira?
Magkano na magiging, kung napakaraming bibili ng lupa sa napakaganda nating bansa, tataas, ang haba, di ba? Ang Marami daming pong katanungan at issue. maraming kinakailangan debate para masagot po yung mga katanungan ninyo, Ginoong Pangulo. It's either you agree or you disagree. And with nagkaroon ba ng enough time na pag-usapan yun? Yun ang talagang tanong ko. Kasi for it to be a true people's initiative, yung sinabi nila doon, pagpirma nila na naiintindihan nila lahat ho ng advantage at disadvantage. Yung kunyari, yung lupa na minana nila sa lolo't lolo pa nila, kadalasan pa yan, hindi pa titulado, di ba, pag nasa Yes, probinsya. Pero sa totoo lang ha, katabi ho yan ng, sabihin mo ng dagat, o nandun sa bundok na talagang minamata-mata na ng resort na pag-aari ng foreigner, alam ba nila na posibleng bilhin sa kanila yon? ng mga dayuhan. At mga dayuhan, tapos wala na sila talagang titirhan. Yun nga ang daming issue. So, punta ako ngayon dun sa mga nagpapapirma. Sino ba balita nyo na nagpapapirma dito sa ating mga kababayan? Well, ang napapabalita ko, nag-emanate po yan, nag-umpisa po yan sa mababang kapulungan, Ginoong Pangulo. Yun din naman ang balita ko. At hindi ko po alam kung sino ang nagbe-brief sa kanila, kung sino ang nagpapapirma sa kanila. Wala po akong alam o wala po akong idea kung sino talagang kung totoo man kung may nagbe-brief sa kanila. Wala po akong alam kung paano nila binibrief yung mga taong pinapipirma nila ng papel na yan. Ngayon, kung nagpapapirma sila, ano naman itong balita na yung pagpirma nila may kasamang release po ng mga pondo ng gobyerno na supposed to be ito ay mga financial assistance? Yan ang dapat natin imbestigahan, Ginoong Pangulo, dahil nagpalabas na rin po ako ng press statement na sinabi ko that is unethical and at the same time illegal. Dahil pag magpapapirma kayo using government funds, talagang labag po sa batas yan. And I don't think COMELEC will entertain that kind of an idea. Na kapag malaman at kapag may prueba na ang pagpirma ng isang botante ay may kalakip na 100 piso o 200 piso, labag po yan sa ating batas. Kaya kinakailangan siguro talagang imbestigahan kung itong mga bali-balitang lumalabas sa radyo, telebisyon, na merong kalakip na 100 kada pirma, dapat talaga po ay ipagbawal yan at iinto talaga yan, Ginoong Pangulo. Mr. President, sa pagkakaalam ko, yung mga financial assistance na nanggagaling sa iba-ibang agencies of government, yung DSWD funds, okay. tawag ay AIX, tapos yung galing sa DOH na MAIP, no, yung mga acronym niyan. And then sa DOLE is TUPAD, di ba ganon? Kaya binibigay yon dahil may pangangailangan, hindi dahil sa may Yan, papipirmahan. Tulong po sa taong bayan yun. Tulong sa taong Diretso bayan. sa taong bayan yun. Ngayon, ang problema po, if I may, Of course. ang problema po, Ginoong Pangulo, meron ba nagpre-preside doon? Wala. Ang problema po, Ginoong Pangulo, minsan, siguro sinasabi ng mga liderato dyan sa mababang kapulungan, ay, sige, sasabihin sa isang congressman, dadagdagan ko yung tupad mo, dadagdagan ko yung AX mo, MAIPS mo, basta magpapirma ka ng more than 3% sa yung distrito. Siyempre, congressman, beholden dun sa leader, at siyempre, makakatulong din sa kanyang political career, siguro papayag yun. Dahil siyempre, bukod sa tulong din sa taong bayan, makakuha pa siya ng pirma na more than 3% sa kanilang distrito. Yun lang haka-haka ko, Ginoong Pangulo. Imbes na idiretso na sa taong bayan yan, lalong-lalo na yung nangangailangan na may sakit, yung mga MAIPS na pondo, imbes na idiretso sa taong bayan yan, merong konting suhol, kumbaga. Well, I do not want to use the word bribery kasi na-allergic ako rin sa salitang bribery. Move on na lang tayo, Mr. President.
Meron kasi ho akong kopya ng binabalitang pinapapirmahan, Yeah. no? Basahin ko lang, put it on record. Tagalog po yan o English? Tingnan natin, di pa ako nagsasalamin eh. Okay, okay. English po siya. So sabi dito, similar dun sa sinabi nyo, no, na ang pipirmahan nila nakalagay, we are aware that the petition shall be filed with the Commission on Election for the proposal to amend, eto na, Article 7, Section 17, Article Section 17, yeah. 1, subparagraph 1 of the Constitution through the People's Initiative. The amendment to Article 17, Section 11 of the 1987 Constitution shall be as follows. So doon pa lang tatagalugin ko na yon. Sinasabi lang dito na ang pipirma ngayon, sinasabi niya na naiintindihan niya na may isang petisyon na ibibigay sa COMELEC kung saan aamendahan nga itong Constitution natin, specifically itong Article 17, Section 11. Ito ngayon ang amendment na gusto nilang mangyari. The Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, voting jointly. Naka-all caps yan. So mga kababayan, pag nakita nyo naka-all caps yan, ibig sabihin, yun yung parte na bagong proposal. So sabi dito, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ano ibig sabihin nun? Pag binasa ko lang yon, kahit na nung law student ako, wala namang impact sa akin yan eh. O di okay, magtawag ang Speaker, Correct. magtawag ang Senate President, sure, punta kami, no problem. But because naaral na natin to, ako as a lawyer, but more importantly as a senator, and if not all, most of our colleagues here, familiar na sa issue na to, ang pinapalitan dyan is yung salitang voting jointly, kasi dati wala yan. So anong ibig sabihin nun? Paliwanag natin, Mr. President, I know Senator Bato has discussed it, but kailangan natin ulit-ulitin kasi sabi ng advertising experts, kailangan marinig ng tao, ewan ko kung ilang beses, 100 times, 50 times, para mag-sink in. Dahil ang mga tao, may kanya-kanya ding mga concern sa buhay. May gutom, may walang matirhan, may nawawala ang anak, may nawawala ang asawa. So, why would they bother with this? So, we have to explain it again and again para malaman nila na yung mga pinapapirmahan nila sa kanila, eto ang laman. So, pag sinabi ngayon na voting jointly, ibig sabihin, ang patakaran sa Kongreso na ingrained na sa ating Constitution ever since the 1935 Constitution, binabago nila. Because since the 1935 Constitution, we have been voting separately. Diba? Pagka nakikita nyo nga may bill, boboto tayo, kami dito sa Senate, tapos ang House, boboto sila, voting separately. Tama ho ba, Correct. Mr. President? Yes, Tama so far, correct, Mr. President. Voting separately. Tapos lagi tayong may bicameral conference. Ang Correct. bicameral conference ay isang meeting ng Both BICAM, nung dalawang bahay. Dalawang bahay. Magmi-meet kasi yung binoto namin at yung binoto nila minsan may iba yung Nagkakaiba. tuldok, This is iba mga yung disagreeing paragraph. provisions. So we will discuss the disagreeing provisions para magkasundo at magkaroon ng isang version na lang. Correct. And yun na yung magiging final, di ba? Correct. So sa lahat ng batas na pinagdaanan natin, ano ba yung mga napasa natin? Mga tax measures, mga batas na nagbibigay proteksyon sa kababaihan, mga batas para sa senior citizens, mga batas na nagpapaganda ng trabaho, mga nagbibigay ng insentibo para gumaang ang trabaho, gumaang ang buhay. Lahat 'yon voting separately, magkahiwalay. Kung meron po ako idadagdag, Ginoong Pangulo, ultimo yung mga local bills, ultimo yung pagpapalit ng pangalan ng kalsada, Maganda yan, Mr. President. ay dumadaan sa Senado. Ano So- pa kaya itong pagpapalit o pag-amyenda ng ating saligang batas, hindi ka dadaan sa Senado? So, Gagawin nilang jointly? Mr. Kakapunin President, ng maganda Senado? yung example mo kasi parang kahapon pa lang nasama mo yan, Senator Bato, no? Bigyan natin example ng local bills kasi baka yung ibang kababayan natin hindi nila alam ano yung local bills. Yung sabi nyo nga, Mr. President, pati yung pagpapalit ng pangalan ng kalye. Pangalan ng kalye. Okay, ito pangalan ng kalye dun sa napakaliit na isang bayan sa norte, napakaliit na bayan sa south. May say ang Senate, di ba? May say May sa say Senado. tayo doon, pangalan lang ng kalye. Ano pa? Ano pang example?
Di ba yung, Halimbawa, pagka-cluster ng mga barangay. pagka-cluster ng barangay, ha? Oo, Barangay. kailangan pa rin dumaan dito sa atin. Dumadaan sa atin. Tapos ngayon, yung mismong saligang batas natin, kumbaga po not to, wala ho ako maisip na ibang analogy, pero kumbaga sa mga Kristiyano, and I am looking at my fellow Christian, Senator Joel Villanueva, kung sa Kristiyano, ang Bible, di ba, is our supreme guide in life. Para sa lawmakers, para lang mabigyan ng lahat ng proteksyon to life, liberty, and property, no? Buhay, kalayaan, at ano yung property? Gamit? Kagamit. Ari-arian? Career. Para mabigyan natin ng proteksyon lahat yon, gumagawa tayo ng batas na pinapasa natin separately. Correct. Dito sa Senate at doon sa House. So kung gagalawin natin ngayon yung tinuturing ng Biblia ng isang bansa, yung foundation ng lahat ng batas natin, gagalawin, bakit magvo-vote jointly? Bakit? Ano kaya yung rason nila? Yung gustong mag-propose nito? Ano yung rason nila? Yung totoong rason nila? Yung haka-haka nyo lang naman, Mr. President. Ang haka-haka ko at palagi ko sasang-ayon sa akin ng iba sa ating mga kasamahan, ang haka-haka ko ay gusto nila tanggalin at buwagin ng Senado. Yun Okay. lang yun. Dahil una-una, nakalagay dito, the Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ngayon, kapag magtatawag ang sesyon ng halimbawa Speaker of the House, voting jointly, they have 300 members. And in the Senate, we only have 24 members. And if you will seek 3/4 vote of all its members, kayang-kaya nila ng 243. Kahit mag-absent lahat yung 24 senador, kahit hindi mag-participate ang mga senador, makukuha nila yung gusto nila. At wala na pong boses ang mga senador ng Pilipinas. Hindi na po makakapag-participate dahil overruled. Tsaka wala tayong kalaban-laban doon sa mga members ng House of Representatives, Ginoong Pangulo. Mr. President, yung binanggit nyo na pag nag-voting jointly, sa dami kasi ng members ng House, kahit na hindi sila lahat bumoto, kuhang-kuha pa rin nila yung 3/4 vote, Correct. 'di ba? Okay. Bakit mahalaga na may boto ang Senado? Ang sa akin lang, Mr. President, bago tayo magbigay ng ating mga dahilan, ibabalik ko lang sa history. Since the 1935 Constitution, lahat ng pinasang batas dumadaan sa dalawang house para suyod na suyod yon. Kasi nga, pagka isang house lang, magkakaiba ho tayo ng pinanggagalingan eh. Ang house, meron silang mga personal na distrito. Ang Senate, alaga natin yung buong Pilipinas. So naninigurado tayo parate sa aking karanasan in almost 20 years, magte-20 years na tayo sa Senate. Lagi natin dino-double check din ang version ng House and Senate. Kumbaga lang sa estudyante, 'di ba gaganda pag may nag-review? Of course. 'Di ba? Tama. Hindi naman sa pagmamalaki, pero a lot of people in many countries call the Senate the upper house. Hindi sa